Bakit lumipad si Sara Diskaya pa Cebu nakakulong na siya sa NBI? Kasama ang NBI, tumungo si Diskaya sa Cebu nitong Biyernes, December 19 para kaharapin yung malversation case niya. Galing to sa 96 million Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Originally yung kaso isinampa ng Ombudsman sa Digo City Regional Trial Court noong December 5. So paano napunta yung kaso ni Diskaya mula Davao papuntang Lapu-Lapu City, Cebu? Well, ang Supreme Court ang nasa likod niyan. May kapangyarihan ng Supreme Court para mag-designate ng korte para humawak ng corruption case. Ayon sa rules ng Supreme Court, mapupunta sa pinakamalapit na corruption court ang kaso. Kaya mula Davao, napunta ang kaso sa Cebu. Bakit hindi na lang ang Sandigan Bayan? Since corruption cases ang specialty nito. Sa ilalim ng batas, ang mga graft cases na may pinsalang di lalagpas sa 1 million ay sakop ng RTC at hindi ng Sandigan Bayan. Given this development, sa kulungan magpapasko si Diskaya. Pero isa lang si Diskaya sa napakaraming taong involved dito sa multi-billion flood control scandal na ito. Pero paano naman yung matataas na opisyal? Magpapasko rin kaya sila sa kulungan? Para manatiling updated sa mga balita, i-download ang Rappler app.